Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi raw mamadaliin ng Senado ang deliberasyon para maamyendahan ang tatlong economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng inihain nilang Resolution of both Houses number RBH 6. Sa gitna nito, nanawagan naman ang ilang grupong huwag gamitin ang charter change para sa ingay pampolitika. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. The Senate is working very hard to listen to the clamor of certain sectors to look at and revisit the 1987 Constitution. But we will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Yan ang siniguro ng liderato ng Senado sa pag-arangkada ng deliberasyon kanina sa inihaing Resolution of both Houses number 6 o RBH 6 sa Senado. Sa naturang deliberasyon, binigyang diin ni Zubiri na ipinauubaya na nito kay Senator Sonny Angara ang timeline ng hearing kung hanggang kailan nga ba dapat bubusisiin ng mataas na kapulungan ang inihaing resolusyon. We, ladies and gentlemen here in the Senate, will make sure that we deliberate this as much as possible and come out with the best outcome for our people. This is not something that needs to be rushed given the importance. Kung yung pangkaraniwang patakaran ay talagang dinidebate natin, mas lalo na po dahil ito ay pinakamahalaga o pinakamataas na batas sa bansa, ang mismong saligang batas. Ganito rin ang sentimiento ng ilang grupong nagprotesta ngayong papalapit na ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dahil katulad ng demokrasyang hinatid noong 1986 ouster laban sa Marcos Sr. Administration, marapat lang din daw na mabantayan ngayon ng mga Pilipino ang anumang kahina-hinalang galawan para baguhin ang konstitusyon. Hindi pwedeng madaliin ang pagbabago dito. Kung talagang seryoso na tignan kung ano ba yung mga pagkukulang, dapat ito binibigyan ng pansin, pinagbigyan ng pag-aaral. Pakiusap pa ng grupo, wag naman sanang gamitin ng tsa-tsa sa umunoy walang kapararakang ingay katulad sa hidwaang Marcos Duterte. Parang nagagamit sa laban ng Marcos versus Duterte, and we're also we want to be clear na ang paglaban sa tsa-tsa ay laban ng mga mamamayan, hindi ito laban ng mga Duterte, na ginagamit ito bilang kumbaga parang hina-hijack yung People's Campaign Against the Tsa-tsa para sa kanyang pagsaskirt ng accountability against the ICC. No? Sa gitna ng deliberasyon ng Senado sa RBH 6, nilinaw ng grupong mariin ang kanilang pagtutol sa kahit na anong paraan ng pag-aamyenda ng konstitusyon. Ay parang hindi naman economic provision lamang yung tinututukan. Kapag binuksan yan, marami nang pwedeng baguhin. At dun pa lang sa pinupush sa People's Initiative ay pinapahina na natin yung checks and balances. Imbis na pag-awayan ng tsa-tsa, our leaders must address the real issues our people have to face every single day. Ang sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, hunger, poverty, criminality, corruption, lack of income and employment, and access to fair and equal justice. Una nang pinabulaanan ni Angara na bago mag-Holy Week o sa Marso ang deadline ng Senado na dinggin ang RBH 6. 4 or 5 schedules. Kasi each sector may dedicated hearing. Ito yung general hearing. So we'll have one on public utilities, we'll have one on education, we'll have one on advertising. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.